Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May tanggap po tayo ngayon na iPhone 12 at ang issue ng phone ay temperature needs to cool down before you can use it. At ang history daw po, sabi ng kapwa din nating technician na nagpasa nito sa atin, ay nahulog daw po sa dagat. At ang ginawa pa lang daw po niya sa iPhone ay palit LCD pa lang, and since hindi pa raw po siya nagbo-board level repair, ay minabuti na lang daw po niyang ipasa na lang sa atin ang trabaho. At dahil alam na po natin ang problema, ay ang una ko pong ginawa ay dinoble check ko rin po yung concern nila sa iPhone para assurance na nasa tamang problema tayo. Baka po kasi mamaya ay iba pala yung paliwanag nila doon sa mismong issue na meron sa unit, marami pong ganyang senaryo, kaya ako pinapakinggan ko yung istorya nila. Pero ginagawa ko pa rin ang SOP natin para hindi tayo maligaw. At least may idea na tayo base po doon sa kanilang istorya. At pagkatapos ko pong may apply ang ating SOP, ay agad ko pong nilinisan ang motherboard using ultrasonic cleaner at 99% alcohol para masiguradong tanggal ang anumang salt residue at corrosion sa motherboard. Then, after ko pong maibabad sa ultrasonic cleaner, ang motherboard ay pinatuyo ko naman po ito using electric mini fan. At pagkatapos ko pong mapatuyo, ay tinesting ko ulit ang motherboard upang alamin kung nawala na ba ang issue ng temperature needs to cool down. Napakahalaga po sa ganitong problema na dapat ay step by step ang gagawin nating procedure. Hindi dapat natin minamadali dahil kadalasan sa shortcut ay mas tumatagal ang proseso. At kita naman po natin na still temperature needs to cool down pa rin po ang unit. Kaya ang next step pong ginawa ko ay visual check ko po ang buong motherboard using microscope. At napansin ko po na may something ang charging FPC connector. Kaya using multimeter at schematic diagram, ay chinek ko kung may short sa part ng charging FPC. At wala naman po tayong nakita na problema. Then, ang next naman pong chinek ko ay ang charging flex. At kapansin-pansin po na may 3 pin sa charging flex ang nagkadikit-dikit. At ang isang pin sa 3 ay connected pa sa PMIC. So ang ginawa ko po ay sinubukan ko pong i-power on ang unit without charging flex at sa kabutihang palad ay nawala ang temperature issue ng phone. Kaya it's safe to say po na ang main problem ng unit ay ang mismong charging flex. At para makasigurado po tayo, ay sinubukan ko naman po ulit i-power on ang unit na nakakabit ang charging flex. And as I expected po, ay bumalik na nga ang temperature needs to cool down problem ng phone. At dahil 100% na tayong sigurado na ang main problem ay ang charging flex, ay inorderan ko na agad ng original charging flex na galing din po sa unit. Medyo mahal nga lang ang pyesa, pero malayo naman po tayo sa back job. Kaya sulit na rin, hindi lang sa atin, kundi pati na rin po sa ating kliyente. At pagkadating po ng in-order kong original charging flex, ay inumpisahan ko na po agad ang pagpapalit ng charging flex. At sa mga hindi po pamilyar, sa pagbabaklas ng mga iPhone, ay isa po ang pagpapalit ng charging flex sa pinakamahirap na trabaho. As a technician, halos kasi baklasin mo na ang lahat ng parts ng isang iPhone kapag magpapalit ka ng charging flex. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pa pong video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa po ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!